Nag-alboroto kaninang alas 4 ng hapon ang Bulkang Taal. Kumuha tayo ng update mula kay Rod Lagusad. Rod. Ngayong hapon ay pumutok o sumabog nga ang Taal Volcano sa Batangas. Ang Taal Volcano ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa. Base sa inisyal na ulat ng PHIVOLCS, bandang 4:21 kaninang hapon ang nangyaring pagsabog. Ang naturang pagsabog ay isang phreatomagmatic eruption. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay napaka-violenteng pagsabog. Ito dahil sa nagkakaroon ng kontak ang magma sa tubig. Kaugnay nito, makakaupanayam natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, na kasalukuyang umaten dito sa Handa Pilipinas ng Department of Science and Technology dito sa General Santos City. Director, kinyo paliwanag lang sa publiko itong nangyaring pagsabog. Ano po ba yung phreatomagmatic eruption? Okay, so yung phreatomagmatic eruption, you have magma coming into contact with water, producing steam, and sometimes may kasama pa po yan na volcanic ash. So kanina nagkaroon ng phreatomagmatic eruption ang Taal Volcano at 4:21 to 4:32, and umabot po yung plume ng 2,400 meters, and ito po ay na-disperse towards the northeast. So right now, tahimik na po yung Taal Volcano, and again, yung eruption, it only lasted for 11 minutes. Director, for comparison, isa sa mga naalala ng publiko yung nangyaring pagsabog ng Taal Volcano bago yung pandemic noong January 2020. Kung ikukumpara, ito bang nangyaring pagsabog ay malakas kumpara doon sa Taal o mas malakas yun? Mas malakas yung 2020 eruption kasi magmatic eruption po yun. This one is phreatomagmatic eruption, and basically, this is just, again, water coming into contact with magma. Director, nabanggit nyo, natapos na yung pagsabog, pero base sa mga pictures, videos na naka-upload ngayon sa social media, nakuha ng mga tao sa paligid ng Bulkang Taal, inaasahan ba natin na magkaroon ng ashfall? Well, in-expect natin na masyadong mataas yung plume, 2,400 meters, and medyo voluminous. So, we would expect ashfall, pero as of now, wala pa pong na-report sa amin na may mga bayan na inabutan ng ash. Director, nangyari yung pagsabog during na nasa ilalim ng alert level 1 ang bulkan. Does it mean ba itataas natin yung alert level ng bulkan o ito ba ay sign ng mas malakas na pagsabog? For now, maintain pa rin natin yung alert level 1. Wala po tayong halos na re-record na volcanic earthquakes. Isa yan sa mga patatandaan natin na nagkakaroon ng naging mas restive yung bulkan. So for the past 12 hours, meaning 12 midnight kanina and 12 a.m., 12 noon kanina, wala po tayong volcanic earthquakes na naitala. And for the past few days, halos nasa background level yung mga volcanic earthquakes natin. Director, para lang sa kaalaman ng publiko, so kahit alert level 1 ng isang bulkan tulad ng Bulkang Taal, maaaring mangyari at any given time? That's right. Kahit at alert level 0, pwede po magkaroon ng phreatomagmatic or phreatic eruption. So kaya paalala sa ating mga kababayan na huwag po silang pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi po anytime pwede pong magkaroon ng pagsabog, pwede magkaroon ng phreatomagmatic or phreatic eruption. Director, karagdagan na lang po, ngayong tapos na yung pagsabog, what to expect? Kailangan ba mas naka-alerto, activity is low, pero yung possibility ba is high? Again, ang expect natin na magkakaroon, mauulit-ulit tong ganitong pagsabog kasi for the past, since April, halos more than 40 phreatic eruptions na po tayo. So, it can happen anytime as long as you have the right ingredients, you have water, and you have either hot volcanic materials interacting, pwede pong maulit ito. Director, nandito tayo ngayon sa General Santos City, kasunod pa rin ng programa ng DOST na Handa Pilipinas, kung saan pinupunta natin iba't ibang parte ng bansa para i-discuss yung mga disaster preparedness at kaugnay na nangyaring ito, ano po yung paalala natin sa mga tao? Again, paalala natin sa mga kababayan na magiging vigilant. Again, Philippines is part of the Pacific Ring of Fire, and every now and then we may experience volcanic eruptions like what happened earlier or paglindol. So we really have to prepare. When we say preparedness, hindi lang yan yung business ng opisina namin, hindi lang business yan ng PHIVOLCS, it's everyone's collective duty to prepare. Panguli na lang, kailangan po bang mag-mask ng mga tao? Kapag may volcanic ash, kapag nakaramdam sila na may ash, kailangan nilang magsuot ng face masks. Marami pong salamat sa oras niya, Director Bacolcol. Balik muna sa inyo, Maan. Days prior nitong phreatic explosion, nagkaroon ba ng senyales na mangyayari ito, Rod?
Maan si Director Bacol ko lang sasagot. Well, meron na tayong phreatic eruptions. In fact, yesterday naglabas po tayo ng advisory saying na meron tayong in a day, meron tayong italang phreatic eruptions, 5 phreatic eruptions. That's the reason why we're informing the public to be vigilant. So sir, ipagbabawal ngayon o talagang ipinagbawal na dahil nga sabi nyo nga prior to that ay nagkaroon tayo ng advisory. So sa ngayon ay hindi muna pinapayagan yung mga residente natin na lumapit doon sa specific na radius ng bulkan. Well, bawal talaga po naman pumunta doon sa Taal Volcano Island. That's permanent danger zone. So for now, yun lang po yung nirecommend natin na huwag po silang pumunta inside the permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island. So, Director, ito na lang, isa na lang po. Ngayon po ay anong nakikita natin o estimate na mangyayari sa mga susunod na araw? Well, we will assess this on a day-to-day basis. Again, for now, wala pa tayong halos bumalik na sa prior to the eruption yung condition ng Taal Volcano, and wala rin po tayong naitalang mga volcanic earthquakes. Alright, maraming salamat po, Director Teresito Bacolcol at Rod Lagusad.